Sa gitna ng tumitinding tensyon sa Middle East, isang malaking tanong ngayon ang bumabalot sa Iran. Kung talagang hirap na ang bansa dahil sa sanctions, pressure ng Amerika at serye ng military setbacks, bakit tila matigas pa rin ang posisyon nila sa negosasyon? Ito ang sitwasyong unti-unting nagpapainit muli sa relasyon ng Tehran at Washington. Ayon sa mga ulat mula sa Western media at mga opisyal ng Amerika, nagkaroon umano ng panibagong diplomatic exchange sa pagitan ng Iran at Estados Unidos tungkol sa sanctions, seguridad sa Persian Gulf at usapin ng nuclear program ng Iran. Pero imbes na lumambot ang tono ng Tehran, mas naging agresibo pa raw ang kanilang demands. Isa sa pinakamalaking issue rito ay ang nuclear enrichment program ng Iran. Matagal nang sinasabi ng Iranian government na para lamang sa peaceful energy at civilian use ang kanilang nuclear activities. Pero ayon sa International Atomic Energy Agency, ilang bahagi ng enrichment activity ng Iran ang lumagpas na sa level na karaniwang kailangan para sa civilian nuclear energy. Dahil dito patuloy ang pag-aalala ng Amerika, Israel at ilang bansang Europeo na baka ginagamit lang ng Iran ang negosasyon para bumili ng oras habang ipinagpapatuloy ang kanilang nuclear capability. Pero para maintindihan kung bakit matigas ang Iran ngayon, kailangan balikan ang mas malalim na dahilan. Sa loob ng maraming dekada, halos hindi nawala ang sanctions laban sa Iran. Mula pa noong Islamic Revolution noong 1979, paulit-ulit nang nagkaroon ng economic restrictions, oil bans, banking limitations at diplomatic isolation mula sa Amerika at mga kaalyado nito. At ramdam iyon sa ordinaryong Iranian citizens. Bumagsak ang value ng kanilang currency, tumaas ang inflation, nahirapan ang foreign investments. At ayon sa World Bank at IMF reports nitong mga nakaraang taon, malaki ang epekto ng sanctions sa ekonomiya ng Iran. Kaya para sa Tehran, ang usapin ng sanctions ay hindi simpleng diplomatic issue lang. Para sa kanila, survival issue ito. Pero sa panig naman ng Amerika, iba ang pananaw. Para sa Washington, ayaw nilang tanggalin agad ang sanctions nang walang kapalit na konkretong limitasyon sa nuclear program ng Iran. Gusto muna ng US ng malinaw na assurance na hindi magde-develop ng nuclear weapons capability ang Tehran. At dito ngayon umiikot ang tensyon. Ayon sa ilang analyst mula sa CSIS at Council on Foreign Relations, parang parehong naghihintayan ng dalawang panig kung sino ang unang uurong. Ayaw ng Iran na magmukhang sumusuko, ayaw naman ng Amerika na magmukhang mahina. Samantala, mas lalong komplikado ang sitwasyon dahil sa Strait of Hormuz. Ito ang isa sa pinakamahalagang oil choke points sa buong mundo. Tinatayang malaking porsyento ng global oil shipments ang dumadaan dito araw-araw. Kaya tuwing tumataas ang tensyon sa pagitan ng Iran at US, agad ding kinakabahan ng global markets. Kapag nagkaroon ng military escalation sa lugar na ito, posible itong makaapekto sa presyo ng langis, shipping routes, at maging sa global inflation. Kaya kahit malayo ang conflict sa ibang bansa, posible pa rin itong maramdaman sa presyo ng gasolina, pagkain, at imported products sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pero habang nagpapatuloy ang pressure mula sa Amerika, may isa pang mahalagang detalye na madalas hindi napapansin. Hindi rin ganap na kampante ang mga kaalyado ng Iran. Bagamat may diplomatic at economic cooperation ng Tehran sa China at Russia, hindi ibig sabihin nito na handa silang isugal ang sarili nilang ekonomiya para sa Iran. Ayon sa ilang international reports, maingat pa rin ang Beijing lalo na pagdating sa sanctions at oil trade dahil ayaw din nilang masira ang mas malalaking economic interest nila sa West. Ibig sabihin kahit may suporta ang Iran mula sa ilang bansa, limitado rin ito. At habang tumatagal ang tensyon, mas tumitindi rin ang pressure sa loob mismo ng Iran. Patuloy ang economic frustration ng ilang mamamayan. May mga ulat din ng internal political disagreements tungkol sa direksyon ng foreign policy ng bansa. Pero sa kabila nito, malinaw na ayaw ng Iranian leadership na magpakita ng kahinaan sa harap ng Amerika. Dahil para sa kanila, kapag umatras sila ng walang kapalit, posible itong tingnan bilang political defeat hindi lang sa international stage kundi pati sa sarili nilang mamamayan. Kaya ngayon ang tunay na laban ay hindi lang tungkol sa missiles, sanctions o nuclear facilities. Laban ito ng pressure, pride at political survival. At habang parehong matigas ang posisyon ng Tehran at Washington, isang maling kalkulasyon lang ang maaaring magtulak sa rehiyon sa panibagong krisis na posibleng makaapekto hindi lang sa Middle East, kundi sa buong mundo. Habang umiinit ang usapan tungkol sa posibleng panibagong military action ng Amerika laban sa Iran,
Mas naging matapang din ang mga pahayag ni President Donald Trump tungkol sa nuclear issue ng Tehran. Sa isang public appearance, diretsahan niyang sinabi na hindi papayagan ng Amerika na magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. But one thing is certain, I will never allow the world's number one sponsor of terror, which they are by far, to have a nuclear weapon. Can't let that happen. Pero mahalagang linawin na marami sa mga numerong binanggit sa viral speeches at online commentary tungkol sa casualty figures at internal situation sa Iran ay hindi pa independenteng nakukumpirma ng international organizations. Kaya sa usaping ito, mahalagang ihiwalay ang verified facts sa political rhetoric. Ang malinaw sa ngayon na nanatiling mataas ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa mga ulat mula sa Reuters at iba pang international media, patuloy ang pressure ng Amerika para pigilan ang uranium enrichment activities ng Iran. Samantala, iginiit naman ng Tehran na may karapatan silang magpatuloy ng peaceful nuclear program bilang sovereign nation. Pero habang nag-uusap ang mga diplomat, ibang klase naman ang galaw sa military side. May mga ulat na muling pinag-uusapan sa Washington ang mas malaking naval operations sa Persian Gulf, partikular sa paligid ng Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang oil routes sa buong mundo. Kapag naapektuhan ang lugar na ito, hindi lang Middle East ang posibleng tamaan. Pwedeng sumipa ang presyo ng langis, pwedeng maantala ang global shipping, at pwedeng maramdaman maging sa Asia ang epekto sa fuel at imported goods. Kaya bawat military movement sa rehiyon ay binabantayan hindi lang ng Amerika at Iran, kundi pati ng China, Europe at mga bansang heavily dependent sa oil imports. Isa sa mga lumulutang na usapin ngayon ay ang posibilidad ng panibagong maritime security operation ng US Navy para tulungang protektahan ng commercial ships sa Persian Gulf. May mga barkong ilang linggo o buwan nang naantala dahil sa takot sa escalation at attack sa rehiyon. Kaya para sa Amerika, mahalaga ring maipakita na kaya nilang panatilihing bukas ang major shipping lanes. Pero para naman sa Iran, ang presensya ng US warships malapit sa kanilang territory ay direktang pressure at provocation. At dito nagiging delikado ang sitwasyon. Dahil kahit walang opisyal na deklarasyon ng full-scale war, sapat na ang isang miscalculation, missile incident o naval confrontation para lumala ang krisis. Samantala, marami ring analyst ang naniniwala na hindi lang foreign policy ang nakataya rito kundi internal power struggle sa loob mismo ng Iran. May ilang observers na nagsasabing habang tumitindi ang external pressure, mas lumalakas din ang impluensya ng hardline factions at military figures sa loob ng bansa, kabilang ang mga grupong may malaking papel sa national security at regional operations. Pero mahirap tukuyin kung gaano kalaki talaga ang kanilang kontrol dahil limitado rin ang independent information mula sa loob ng Iran. Ang malinaw lang parehong ayaw umatras ng Tehran at Washington. Para sa Amerika, nuclear red line ang Iran. Para naman sa Iranian leadership, ang sobrang pagbigay sa demands ng US ay maaaring tingnan bilang kahinaan sa loob at labas ng bansa. Kaya habang nagpapatuloy ang diplomatic deadlock, mas dumadami rin ang posibilidad ng military escalation. At sa Middle East, minsan hindi kailangan ng opisyal na declaration of war para magsimula ang isang mas malaking conflict. Minsan sapat na ang isang barko, isang missile, o isang maling desisyon sa maling oras. Habang tumatagal ang tensyon sa Persian Gulf, mas lalong nagiging sentro ng usapan ng Strait of Hormuz, isang makitid na ruta ng dagat na kritikal sa pandaigdigang supply ng langis. At dito ngayon umiikot ang isa sa pinakamapanganib na bahagi ng sigalot sa pagitan ng Amerika at Iran. Sa mga nakaraang taon, ilang beses nang nagkaroon ng harassment incidents, drone surveillance at naval confrontations sa paligid ng Hormuz. Ayon sa US military at international monitoring groups, gumagamit ang Iran ng kombinasyon ng fast attack boats, drones, coastal missiles at asymmetric naval tactics bilang paraan para ipakita na kaya nilang guluhin ang shipping lanes kapag kinakailangan. Pero ayon naman sa Tehran, depensa lang umano ito laban sa presensya ng foreign military forces malapit sa kanilang teritoryo. Sa likod ng mga sagutan at military statements, may mas malaking laban na nangyayari, intelligence war. Habang nagpapakita ng lakas ang Iran sa dagat, pinapalawak naman ng Amerika ang surveillance operations gamit ang satellites, reconnaissance aircraft, drones at naval monitoring systems para bantayan ang galaw ng Iranian military assets. Ayon sa mga defense analysts, bawat maliit na engkwentro sa Persian Gulf ay hindi lang simpleng intimidation. Isa rin itong paraan para kolektahin ang impormasyon tungkol sa capabilities, locations at response patterns ng bawat panig.
Kaya sa bawat drone na lumilipad at bawat barkong nagmamaniobra sa Hormuz, may kasamang mas malalim na strategic calculation. At ngayon muling pinag-uusapan sa Washington ang posibilidad ng panibagong maritime operation para protektahan ang commercial shipping sa rehiyon. Pero kapag nangyari iyon, maraming analyst ang naniniwalang posibleng tumaas muli ang panganib ng direct confrontation. Dahil kapag muling nagkaroon ng insidente sa pagitan ng Iranian forces at US warships, mahihirapan nang maibalik sa diplomacy ang sitwasyon. Kaya kahit may mga usapan tungkol sa ceasefire at negotiations, marami pa ring observers ang nagsasabing napakanipis ng kasalukuyang katahimikan. Maging si President Trump sa ilang public remarks ay nagpahiwatig na hindi siya kumbinsido sa kasalukuyang estado ng negosasyon. Pero mahalagang tandaan na ang mga ganitong statements ay bahagi rin ng political messaging at negotiation pressure. Sa madaling salita, parehong ginagamit ng Washington at Tehran ang media, speeches at public rhetoric para palakasin ang kanilang bargaining position. Samantala may isa pang sensitibong usapin na muling lumutang, ang papel ng Kurdish groups sa rehiyon. Matagal nang komplikado ang relasyon ng iba't ibang Kurdish factions sa Amerika, Iran, Turkey, Iraq at Syria. Hindi rin iisang grupo ang mga Kurdish organizations. May kanya-kanya silang political interests, alliances at military structures depende sa bansang kinaroroonan nila. Kaya nang may mga lumabas na pahayag tungkol sa umano'y weapons transfers at covert operations, mabilis ding nagkaroon ng pagtutol at denial mula sa ilang Kurdish leaders. Sa ngayon, wala pang independent confirmation sa marami sa mga paratang na ito. At yan ang isa sa pinakamahirap sa ganitong klase ng geopolitical conflict. Punong-puno ito ng propaganda, information warfare, leaks at psychological pressure mula sa iba't ibang panig. Kaya para sa ordinaryong tao, mahirap minsan malaman kung alin ang verified facts at alin ang bahagi lang ng political strategy. Pero isang bagay ang malinaw, habang nagpapatuloy ang tensyon sa Middle East, lalong nagiging delikado ang sitwasyon dahil hindi lang missiles at barko ang ginagamit sa laban na ito. Kasama rito ang intelligence operations, economic pressure, cyber warfare, at control ng global narrative. At kapag nagsabay-sabay ang mga iyon sa isang rehiyon na matagal nang puno ng alitan, kahit maliit na insidente pwedeng maging simula ng mas malaking krisis. Habang abala ang mundo sa tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran, may isa pang tahimik pero napakahalagang galaw na nangyayari sa likod ng eksena at kinasasangkutan ito ng China. Sa unang tingin, mukhang solid ang suporta ng Beijing sa Tehran. Isa ang China sa pinakamalalaking bumibili ng Iranian oil nitong mga nakaraang taon, lalo na habang mahigpit ang sanctions ng Amerika laban sa Iran. Kaya para sa Tehran, napakahalaga ng relasyon nila sa Beijing para manatiling buhay ang kanilang ekonomiya. Pero sa totoong mundo ng geopolitics, bihirang may permanenteng kaibigan, permanenteng interes lang. At dito nagsisimulang maging komplikado ang sitwasyon para sa Iran. Ayon sa reports mula sa Bloomberg at iba pang financial media, may mga indikasyon na hinihikayat umano ng Chinese financial regulators ang malalaking bangko sa China na maging maingat sa pagbibigay ng bagong loans sa ilang refineries na konektado sa sanctioned Iranian oil trade. Bagamat hindi ito direktang pagputol ng suporta sa Iran, malinaw itong senyales na kahit ang Beijing ay ayaw ding masyadong maipit sa banggaan ng Washington at Tehran. Dahil para sa China, mas malaki ang nakataya kaysa simpleng oil imports lang. Kasama rito ang trade relations sa Amerika, global banking access, technology restrictions at stability ng Chinese economy. At dito makikita ang tunay na dilema ng China. Sa isang banda, gusto nilang ipakita na hindi sila basta-bastang sumusunod sa sanctions ng Amerika. Pero sa kabilang banda, ayaw rin nilang malagay sa alanganin ang sarili nilang financial system at international business interests. Kaya kahit may matitinding public statements minsan laban sa US sanctions, pagdating sa actual financial decisions, mas maingat ang kilos ng Beijing. At posibleng may connection din ito sa mga high-level meetings na matagal nang inaabangang mangyari sa pagitan ng US at China. Kapag may malalaking diplomatic negotiations na paparating, kadalasang iniiwasan ng mga superpower ang mga hakbang na pwedeng lalong magpainit ng sitwasyon. Dahil sa totoo lang, hindi lang Iran ang pinag-uusapan ng Washington at Beijing. Kasama rito ang trade war, semiconductors, artificial intelligence, military competition sa Asia-Pacific, Taiwan, at control sa future ng global economy. Pero kahit ganoon, imposible ring iwasan ang Iran issue. Dahil habang nagpapatuloy ang tensyon sa Middle East,
Tumataas din ang pressure sa mga bansang may economic ties sa Tehran. At para sa China, delikadong balanse ang kailangan nilang gawin. Kapag sobrang lumayo sila sa Iran, maaring masira ang strategic partnership nila sa Middle East. Pero kapag sobra naman ang suporta nila sa Tehran, posible rin silang tamaan ng secondary sanctions at economic retaliation mula sa Amerika. Kaya ngayon parang chess game ang nangyayari sa pagitan ng Washington, Beijing at Tehran. Bawat galaw may kasamang kalkulasyon. Sa modernong geopolitics, hindi lang missiles at warships ang ginagamit sa laban. Malaki rin ang papel ng ekonomiya, langis, banking system at relasyon ng mga superpower tulad ng Amerika at China. Habang tumitindi ang tensyon sa Middle East, lumabas ang ulat ng Wall Street Journal tungkol sa umano'y temporary airstrip na itinayo sa Western Iraq bago ang escalation sa pagitan ng Israel at Iran. Hindi pa ganap na independenteng nakukumpirma ang buong detalye, pero ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang logistics sa modern warfare. Matagal nang gumagamit ang mga militar ng temporary o deployable runways para mapalapit ang aircraft sa operasyon nang hindi umaasa sa permanenteng bases. Mahalaga ito para sa refueling, rescue missions, surveillance at mabilis na deployment. Maging si President Trump ay nagsalita tungkol sa portable airports sa Middle East. Bagamat maaaring exaggerated ang ilang detalye, totoo na may advanced mobile airfield systems ang US military at iba pang major powers. Sa modern warfare kasi, hindi lang firepower ang laban, mobility rin. Kung sino ang mas mabilis maglipat ng aircraft, personnel at supplies, siya ang may strategic advantage. At sa Middle East, maraming operasyon ang nangyayari sa likod ng mga headlines. Minsan nalalaman lang ng publiko ang mga ito sa pamamagitan ng leaked reports, satellite images o intelligence disclosures. Kaya habang may diplomatic talks sa harap ng kamera, may tahimik na strategic operations ding nangyayari sa likod ng eksena.